Sa puto, ito yung pagkain na kahit lagi-lagiin natin or ulit-ulitin natin kakainin ay hindi talaga tayo magsasawa. Iba't iba ang klase ng puto or may kanya-kanya tayong technique kung paano magluto ng puto. Kaya for today's vlog, hali kayo at samahan niyo ako dahil magluluto tayo ng 2-in-1 na XL na puto. Kaya tara na, simulan na natin. Gumamit pala ako dito ng 1 cup all-purpose flour, 1 tablespoon ng cornstarch at 1 tablespoon din ng baking soda, 2 tablespoon ng white sugar, at naglagay din ako ng konting asin. Kung cake flour naman ang gagamitin ninyo instead of all-purpose flour, ay no need na kailangang maglagay ng cornstarch. Kailangan din pala natin dito maglagay ng isang medium egg, 1/2 cup ng condensed milk, 1 tablespoon ng vegetable oil, at lastly, bago natin haluin ay don't forget na maglagay ng 1/2 cup of water. Pag itong recipe na to, sinunod nyo, nako, hindi kayo magkakamali at kung ano yung nakita nyo nung umpisa ng video natin, ganun na ganun talaga ang makikita nyo sa resulta ng pagkakaluto nitong puto na to. Since dalawang flavor nga ng puto ang gagawin natin, ay hinati ko nga lang ito sa dalawang bahagya at yung isa ay nilagyan ko na lang ng ube essence. Pero kung mas bet niyong maglagay ng ube halaya para mas malasa itong ube puto natin, okay lang din naman. Next ay dito na tayo sa paglalagyan ng ating puto at medyo hindi ko nga bet yung lagayan ng puto dahil naliliitan nga ako doon. Kaya ang binili kong lagayan ay itong parang pangbibingka ata to, pero pwede din naman daw ito sa puto. Kaya ito na lang ang pinili ko. Sobrang approve kasi sa akin at sa mga nakatikim nitong puto na ginawa ko yung lasa nito. Kaya parang napaisip ako, paano kaya kung gawin ko na lang na negosyo ito? Sa tingin nyo, magkano kaya yung bentahan ng puto ngayon? Kung meron kayong idea, paki-comment na lang din sa ating comment section. Pero dahil first try ko ito, ay magse-second try naman ako. Pero doon na sa mismong lagayan ng puto at itatry ko dun sa both medium and large na size. Malay natin, no, dito pala tayo kikita pa ng extra income. Since pandemic pa nga lang noon ay nagluluto na talaga ako ng puto pero natigil lang dahil bumalik ako sa aking trabaho at hindi ko na nga napagpatuloy itong hobby ko sa pagluluto, pati itong baking na to. Pero sobra ko talagang gustong-gusto itong ginagawa ko. At kung meron man kayong advice or comment dito sa ginagawa ko, kung ano ang sa tingin ninyo, ay pwede nyo namang i-comment sa ating comment section at tatanggapin ko, babasahin ko at pag-iisipan ko ng maigi. O diba, naluto na itong puto ko pero ang dami ko pa ring chika sa inyo. Grabe, napaka-floppy nito. Hindi ko na-expect na ganito kaganda yung resulta nitong pagkakagawa ko ng puto. Kaya kung nakaabot kayo sa part ng video na to, paki-like and share na lang din at paki-follow na lang din ng ating page for more videos to come. Bye po!